Nagsisimula ang lahat sa lungsod ng Sulen, taong 200, sa loob ng isang napakagarang gusali. Ang lugar ay marangyang ngunit madilim. Habang may isang nanunood ng astig na video, biglang lumitaw ang isang breaking news na agad sumaire sa kanyang mood. Inanunsyo na natapos na ang shareholders meeting ng Sunrun Group matapos ang mahabang 13 oras. Sa gitna ng maraming drama, si John Sang-ok ang napiling bagong presidente. Ngayon, nakahiga siya ng payapa sa kanyang silid matapos marinig ang malaking balita. Kumpara sa mga naunang presidente, natatawa siya sa mga iskandalong hinarap ng mga ito. Suot ang isang komportableng robe, humihiling si Sang-ok na purihin pa siya ng lahat habang iniisip ang mga empleyadong yumuyuko sa kanya. Ramdam niya ang kasiyahan sa lahat ng pagsisikap niya para marating ang posisyon. Ipinapakita kung paano siya nagsumikap sa pag-aaral at pinanatiling disiplinado ang kanyang mga nakababatang kapatid. Ayon sa kanya, naayos niya ang mga problema ng kanyang tiyuhin at isang sobrang boring na kasal. Habang nagyayabang, binanggit niya ang isang survey na nagsasabing siya ang pinakagusto ng lahat. Hawak ang isang baso ng alak, iniisip niyang siya na ang may-ari ng Samjan. Nangakong magsisimula muli, sinabi niyang lilinisin niya ang lahat ng kalat sa kumpanya. Balak niyang tanggalin ang mga kakampi ni John Tag, na hindi naman niya talaga nagustuhan. Ngunit bigla siyang may nakita na matinding nagpayanig sa kanya. Napasigaw siya habang inuubo ng malakas, at nakaramdam ng matinding sakit sa buong katawan, lalo na sa dibdib. Bumagsak siya sa sahig, hindi makahinga. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita, isang bagay na parang imposibleng mangyari. Ibinunyag na ang kanyang lolo, ang tagapagtatag ng Sanjang Group, ay namatay sa atake sa puso. Nangako si Sang-ok na hindi siya kailanman magkakaganon, ngunit pagkasabi niyon, may tumawag sa isang sanggol at banayad na hinaplos ang maliit nitong mukha. Isang batang magkasintahan ang humanga sa kanilang bagong silang na sanggol, sobrang cute nito. Si Sang-ok, na muling isinilang bilang isang sanggol, ay desperadong sumisigaw sa loob ng kanyang isipan, pilit iniintindi ang nangyayari. Pero sa paningin ng kanyang mga magulang, isa lang siyang sanggol na umiiyak ng walang tigil. Lumipat ang eksena sa isang simpleng komunidad sa mahirap na bahagi ng lungsod. Isang ina ang nakatitig sa kanyang anak, may pagmamahal sa mga mata, iniisip kung gaano ito ka-adorable. Binigyan niya ito ng napaka-cute na palayaw. Tinanong ni Kim So-young, 21 taong gulang, kung sa palagay ng ama ay cute din ang sanggol. Sagot ni Jin Jiang, ang ama, mas cute pa siya sa mga celebrity baby. Sabi ng ina, maswerte si Sang-ok na maging ganun ka-charming na bata. Magkahawak kamay nilang tinitingnan ng kanilang anak na mahimbing ang tulog. Ngunit sa loob ng sanggol, naiirita si Sang-ok. Iniisip niya na ang swerte ay walang kinalaman sa sitwasyong ito. Napansin ni Jiang na malayo ang itinapon ng sanggol na pasafir. Galit na galit si Gok sa kanyang bagong buhay bilang sanggol. Nalulungkot, naaalala niya ang matipuno niyang katawan sa nakaraang buhay, dati siyang matangkad at perpekto, pero ngayon isa na siyang bilog na sanggol. Para sa kanya, isa itong bangungot. Sa mga sandaling iyon, iniisip ni Sang-ok na napakakatawa at mahirap tanggapin ang sitwasyon niya ngayon. Ang batang magkasintahan, na dating mga ulila, ay masayang nagtatawanan sa pagiging magulang nila kahit wala silang gaanong pera. Naalala ni Sang-ok ang mamahaling alak na dati niyang iniinom tuwing may selebrasyon. Ngayon, sabi ng ina, oras na para painumin ng gatas ang sanggol. Reklamo ng reklamo ang sanggol tungkol sa hindi masarap na lasa ng formula milk. Pero kalaunan ay nasanay din siya at nasiyahan, inubos pa nga niya ito. Doon niya naisip kung gaano nakakainis ang ganitong paraan ng pagkain. Natuwa naman ang mga magulang sa gana niyang kumain. Hinalikan ni Jiang ang sanggol, at labis na naiinis si Sang-ok sa sobrang lamang na ipinapakita sa kanya. Naalala niya ang buhay niya bilang adulto at iniisip kung gaano kaangal ang lahat ng ito. Para sa kanya, ang pinakamasaklap sa lahat ay ang sobrang malambing na pagtrato ng kanyang mga bagong magulang. Habang pinopost-spoil siya ng mag-asawa, iniisip niyang sobra na ang paglalamang nila. Tahimik lang na nakahiga, napaisip si Sang-ok, ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na nagkaroon siya ng mga magulang. Sa pag-iisa niya sa sarili niyang mga alaala, naalala niya ang isang napakabigat na bahagi ng kanyang nakaraan, iniwan siya ng kanyang tunay na mga magulang noong siya'y bata pa lamang.
Sabi ng kanyang ina noon, kailangan mong matutong tumayo sa sarili mong paa. Papasok na ako sa trabaho. Si Jess, ang panganay, ay laging sinasabihang alagaan ang mga nakakabata. At sa bunso naman, sinabi niyang humingi ng tulong kay Tag kung kinakailangan. Sa simpleng pag-alala lang sa mga ito, nag-aalab muli ang galit ni Sang-guk. Pero sa sandaling iyon, inisip niyang hindi ito ang tamang oras para maging emosyonal. Namumugto ang mga mata, hindi siya makatulog. Pero sabi nga nila, kahit anong mangyari, lagi pa ring nakakatulog ang mga sanggol. Napansin ng ina na pagod na siya, kaya sinabi nitong magpahinga muna. Habang pinagmamasdan ang natutulog na anak, sinabi ng ina sa ama na mag-relax rin. May plano ang mag-asawa habang nagrereklamo ang ina sa trabaho ng lalaki. Binuksan ni Cherong ang TV at niyaya ang asawa na samahan siyang manood. Sa balita, tinalakay ang isang eskandalo na kinasasangkutan ni Pangulong John Dash-Ian. Binanggit ang isyu ng suhulan at ang malaking investigasyon laban sa Pangulo. Sa TV, ipinakita ang isang misteryosong lalaking nakasalamin at sombrero. Na-interrogate si Dash-Ian, kaya biglang nagising si Sang-guk sa takot. Umupo siya para manood ng TV. Nagtaka si So-young at tinanong ang ama kung nakita ba niyang umupo mag-isa ang sanggol. Sa screen, lumitaw ang mukha ng kanyang lolo, at nanlaki ang mga mata ni Sang-guk sa gulat. Pinanood ng buong pamilya ang balita tungkol sa eskandalo sa Sunjun Company. Ipinakita si Jamin Dash-Ian sa korte dahil sa mabibigat na kasong korupsyon na may kinalaman sa mga politiko. Para kay Sang-guk, isa itong katawa-tawang biro. Napatawa siya ng mahina habang pinagmamasdan ng screen. Sigurado siya, ang lalaking iyon sa TV ay ang kanyang lolo, na matagal nang patay. Nanlaki ang mga mata ng bata sa pagkabigla sa eksena habang ang kanyang ina ay nag-aalalang pinagmamasdan siya mula sa isang sulok. Sa isip niya, hinding-hindi ko makakalimutan ang matinding hitsura ng lolo ko, imposible. Muli niyang naalala ang taon na siya'y 10 taong gulang. Nahuli ang kanyang lolo na nagbibigay ng mamahaling regalo sa mga politiko at kinailangang humarap sa korte. Napaisip si Sang-guk kung paanong ang pera at koneksyon ang tunay na may kapangyarihan sa mundong ito. Para sa kanya, sobrang katawa-tawa ang ideya ng pagyaman sa pamamagitan ng mabagal at tapat na trabaho. Naniniwala siya na ang ganong paniniwala ay para lang sa mga desperadong mahihirap na magkasintahan. Noong bata pa siya mismo ang nagtulak sa wheelchair ng kanyang lolo sa mataong courtroom, isang palabas lang ito para lokohin ang mga nanunood ng paglilitis. Sa araw na iyon, ipinakita niya sa lahat na siya ang opisyal na tagapagmana ni John Jersin. Sa huli, si Sang-guk ang pumalit sa posisyong dating hawak ng kanyang lolo at ama. Pero ngayon, nang makita niya si John Tag sa TV, napamulagat siya sa gulat, hindi makapagsalita. Galit na galit siya, at tuloy-tuloy ang kanyang panlalait sa kapatid, tawag niya rito'y sakam at walang utak. Nag-aral si Tag sa ibang bansa, pero sa huli ay napunta raw sa puro kalokohan doon. Si Sang-guk ay naniniwalang gusto siyang agawan ni Tag ng trono kahit hindi ito karapat-dapat. Ngunit sa totoo lang, ang tunay na problema ay hindi lang ang biglaang pagiging sanggol. Nagtataka siya kung bumalik ba siya sa nakaraan. Habang malakas ang usapan ng kanyang mga magulang sa paligid niya, napasigaw siya ng malakas, galit na galit dahil naramdaman niyang ninakaw ang kanyang kinabukasan at dating posisyon. Tinawag siya ng bago niyang ama, puno ng pag-aalala ang tinig. Sa kabila ng lahat ng ito, tinanggihan niya ang apple juice na makulat na iniaalok ng ina. Sinabihan pa niya ito na huwag sirain ang mga plano niya, dahilan para mapahiya at malungkot ang babae. Mahina niyang narinig ang kanyang ina na binanggit ang pangalan niya, may lungkot sa boses. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang ama mula sa trabaho, halatang pagod. May dala siyang tira-tirang karne mula sa trabaho niya bilang isang bihasang chef. Plano sana niyang magluto ng masarap na putahe para mapasaya ang asawa. Ngunit agad na sinabi ng babae na ang problema ay si Gok na naman. Napabuntong hininga ang lalaki. Tinanong niya kung ang bata ba ay nanunood pa rin ng TV buong araw. Sagot ng ina, nagagalit at umiiyak si Gok kapag inilipat ang channel mula sa balita. Iminungkahi ng ama na maglaro ng tagwan para kahit papaano ay malibang ang bata. Hinawakan ni Sang-guk ang kamay ng kanyang ama, walang gaanong interes. Ngunit di nagtagal,
hiningi niyang ibalik agad ang TV, ikinasindak ito ng lalaki. Sabi ni Gok, wala siyang oras para sa mga larong pambata. May mas mahalaga pa siyang kailangang gawin, alamin kung ano na talaga ang nangyayari sa mundo. Gustong malaman ni Sanggok ang lahat, lalo na ang tungkol sa kanyang lolo at sa tinatawag na Simeon Group na narinig niya. Nagsimula siyang maghanap ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon para mahanap ang paraan kung paano siya makakabalik sa kanyang orihinal na katawan. Mula pa kanina, pinipigilan na siya ng ina. Sa wakas, walang kabog-abog na pinatay nito ang telebisyon. Inireklamo niyang hindi pa kumakain si Gok buong araw at sobrang payat na raw ito. Kinuha niya ang sanggol sa kanyang bisig at mahigpit na niyakap habang ito'y humagulgol ng malakas, ayaw tumigil. Habang umiiyak, nakiusap si Sanggok sa kanyang ina na bitawan na ako, tigilan mo na to. Ramdam niyang parang ninakawan siya, dahil si Tag ang kumuha ng lahat ng dapat ay para sa kanya. Gusto niyang bawiin ang lahat ng nawala sa kanya dahil sa kaguluhang kinasadlakan niya ngayon. Maamo ang tinig ng ina nang sabihin niyang dapat muna siyang magpahinga at linawin ang isip. Bukas daw, pwede na ulit siyang manood ng balita. Sa isip ng bata, ang pagiging sanggol ay lalo lang nagpabobo at nagpagulo sa kanya. Nagrereklamo siya na parang hindi na niya makontrol ang sariling emosyon, at tila hindi na niya kaya ang lahat ng ito. Ngunit nang himas-himasin ng ina ang kanyang ulo, bigla siyang napapikit at agad na nakatulog. Wala siyang kamalay-malay, nakahimlay na siya sa mainit na mga bisig ni mama. Napansin ng ama na sa wakas ay nakatulog din ang bata, at tinanong kung ayos lang ba ang ina matapos ang lahat. Sagot ng ina, sobra siyang nag-aalala sa ikanikilos ng anak. Mag-iisang taon na raw ito pero wala pa ring ibang ginagawa kundi manood ng TV, ni hindi pa nga nagsasalita. Buong lungkot niyang inamin na pakiramdam niya ay parang bigo siyang ina. Ngunit pinakalma siya ng ama, sinabing sapat ang pagmamahal nila para mapabuti ang bata, sabay yakap sa kanya bilang pagdamay. Lumipas ang ilang araw, nagising si Sanggok at gumalaw-galaw sa kanyang kuna, sobrang aburido sa pagiging sanggol pa rin. Sinubukan niyang manood ng balita ng palihim sa mga nakaraang araw, pero wala siyang nakuhang makabuluhang impormasyon. Nagluluksa siya sa ideyang nakatali siya sa katawan ng isang sanggol habang patuloy ang ikot ng mundo. Biglang lumitaw ang ina sa kwarto at tinawag siya sa napakatamis na boses. Tinanong nito kung gusto pa niyang alamin ang balita o kung sawa na siya. Sagot ni Sanggok, pagod na raw siyang habulin ang lahat ng iyon, ayaw na niyang magsumikap pa para intindihin ang lahat. Ngumiti ang ina at inanyayahan siyang lumabas para maglakad-lakad. Agad siyang pumayag, ni hindi na nag-isip pa. Balak ng ina na pumunta sa palengke para mamili ng pagkain at mamasyal na rin habang dumadaan sa mga bulaklak. Sa labas, napakaganda ng panahon, maliwanag ang araw at kaaya-aya ang simoy ng hangin, tamang-tama para sa paglalakad. Habang naglalakad, nakita ng ina ang kanilang kapitbahay at tinanong kung papasok na ito sa trabaho. Sagot ng babae, may inaasikasong abala kaya't mail late daw siya. Nagpaalaman ang dalawa at nagkanya-kanyang lakad sa tahimik na kalsada. Namangha si Sanggok nang malaman niyang ang batang kapitbahay pala ay namamahala ng isang buong gusali mag-isa. Dumating sila sa isang maingay na lugar kung saan may konstruksyon, mataas na scaffolding, at kalat-kalat na materyales. Sabi ng ina kay Sanggok, nandito na tayo sa palengke, sabay turo sa bungad. Plano niyang bumili ng murang munggo para makapagluto ng masarap at nakakapreskong sabaw. Sa bahay, nagrereklamo ang bata na hindi tumitigil ang ina sa kakasalita at ipinagulong ang mga mata. Sa mismong sandaling iyon, may narinig siyang malakas na pagbagsak ng mga bakal na sinag, at ang ugong nito'y kumalat sa buong paligid. Natarante si Sanggok at agad tumingin-tingin sa paligid. Muntik nang bumagsak ang mga bakal sa kanya at sa kanyang ina habang biglang nagkagulo sa paligid. Nagsimulang gumuho ang mga bagay sa bilis ng pangyayari, at napasigaw ng malakas ang ina habang hawak-hawak ang bata, humihingi ng tulong. Isang malakas na tinig ang sumigaw, Room 107. Bilang tugon sa sigaw ng tulong, agad dumating ang kapitbahay at nakita si So Young na sugatan at nakahandusay sa lupa. Labis itong nag-alala. Sa mahinang tinig, binanggit ng ina ang pangalan ni Sanggok at agad na nakilala ang anak ng may-ari ng gusali. Kahit sugatan, niyakap niya ang bata ng mahigpit at nangakong paprotektahan siya. Sa nanginginig na tinig,
paos at puno ng takot, pabulong na tinawag ng bata ang "Mama" paulit-ulit. Nakiusap siya sa ina na huwag siyang iwan ng ganun-ganun na lang. Dumating agad ang paramedic at nag-ulat ng matinding emergency sa lugar. Kinausap niya ang doktor tungkol sa matinding pinsala sa ulo ng pasyente. Sa mismong sandaling iyon, may kakaibang bagay na biglang pumukaw ng atensyon ni So-young. Habang umuungol sa matinding sakit, unti-unti siyang nagkamalay at tinawag ng kanyang asawa, puno ng pag-aalala. Labis ang ginhawa sa mukha ng ama ng marahang damilat si So-young. Nanginginig sa nerbiyos, tinanong niya kung ayos lang ba ito at kung alam ba nito kung nasaan sila. Nabigla at litong-lito, hinanap ni So-young si Sedong-guk, iniisip na baka tuluyan na itong nawala. Tinuro ng ama ang bata na nakayakap sa kanya mula pa kanina, ayaw pakawalan. Puno ng pasasalamat, sinabi ng ama na ligtas si Seong-guk kahit muntik nang masangkot sa trahedya. Puno ng pagmamahal, pinatahan ni So-young ang anak, sinabing ligtas na ang lahat at wala na siyang dapat ikatakot. Bumuhos ang luha ng bata habang umiiyak siyang hindi mapigilan. Lubos ang takot ni Seong-guk sa nangyaring sakuna. Habang nakatingin sa kanyang ina, tinanong niya ito kung alam ba nito kung gaano kahalaga ang sariling buhay. Tahimik na pinagmamasdan ng ama ang bata na gumagalaw ng masigla sa isang sulok. Tulad ng dati, mausisa si Samyong at tinanong ang asawa tungkol sa mamahaling silid sa ospital. Medyo nahihiya, sagot ng lalaki na hindi naman ganoon kalubha ang pinsala ni So-young. Kalma niyang ipinaliwanag na sinabi ng doktor na kailangan lamang nitong magpahinga. Lubos ang kalituhan sa loob ni So-young habang iniisip ang ibig sabihin ng buong araw na pagpapahinga. Tahimik na sinabi ng asawa ang tunay na dahilan, buntis pala siya. Gulat na gulat, pumayag si Suyam na magpahinga ng 1 linggo nang walang reklamo. Maalalahanin, hiniling ng asawa na magpagaling siya ng mahinahon at may pag-iingat. Isang mahinang ubo ang sumingit sa pag-uusap. Maayos na nagpaalam ang nurse at ipinaalala na matatapos na ang oras ng dalaw. Hinarap ni So-young ang kanyang anak at hiniling na magpahinga ito ng mahimbing. Nagpaalam naman ang ama ng may pagmamahal. Maingat niyang inabot si Song-guk sa kanyang asawa upang maalagaan ito. Paglabas ng ospital, tinanong ng ama ang bata kung gusto na ba nitong umuwi. May malapit ng bus na paparating, pero masyadong mahal ang pamasahe, at wala silang kahit anong pera. Naisip ng ama kung paano sila makakauwi agad kahit walang pamasahe. Malungkot sa kalooban, napansin ni Seong-guk na wala na namang pera ang kanilang pamilya. Tunay na humanga siya sa pagsusumikap ng ama para matustusan ang lahat, at sa puso niya, taos-puso ang pasasalamat. Naalala niya ang walang kapantay na pagmamahal ng ina para sa kanilang lahat. Pagod na pagod, nakatulog siya ng may payapang ekspresyon sa mukha. Bago tuluyang mahimbing, mahina niyang binigkas, "Tay." Na labis na ikinagulat at ikinatuwa ng lalaki. Sa sobrang tuwa, ipinagdiwang ng ama ang pagtawag sa kanya ng bata na "Tay" sa unang pagkakataon. Makalipas ang ilang araw, may mga prutas na nakaayos sa mesa sa isang simpleng selusalo. Masaya nilang ipinagdiwang ang pagbalik ni Soon habang dama ang kasiyahan sa paligid. Suot ang isang magarang tradisyonal na kasuotan, nakatayo si Sang-guk sa tabi ng malaking tapayan, labis na nabibighani. Masiglang pinagmamasdan ng mga magulang ang kanilang anak na cute, sabay silang natawa. Mas pogi pa siya kaysa sa mga artista. Ang biro nila, tulad ng dati, paulit-ulit sinabi ng ama kung gaano siya kaganda sa kanyang paningin. Medyo naiinis, napaisip si Seong-guk sa sitwasyon niya ngayon. Tahimik siyang nagmuni-muni at nagtanong sa sarili kung ito ba talaga ay isang party. Naging abala ang kanyang isipan, lalo na't iniisip niya ang mga ginastos matapos ang sunod-sunod na bayarin. Unti-unti, nagbago ang kanyang pananaw, na mas mahalaga pala ang pagmamahal kaysa pera. Kalma at mapag-isip, naunawaan ng bata ang tunay na halaga ng damdamin. Masayang-masaya ang mga magulang habang sinasambit na ang anak nila ang pinakamagaling sa buong mundo. Nagtawanan sila sa likod ng bata habang naglalaro ito. Sa kanyang puso, determinado si Seong-guk na tumulong na sa bahay mula ngayon. Taos sa puso ang pag-aalala niya nang mapansin na hindi maayos ang paghawak ng magulang sa pera. Seryoso, sinabi niya sa sarili na siguradong magkakaproblema sila sa pera sa hinaharap. Biglang nagring ang doorbell at naputol ang kanyang pag-iisip.
Tulad ng dati, mausisa si Sagong at agad tinanong kung sino ang dumating. Dumating si Kim Ong, at mahinahong ipinakilala ang sarili bilang may-ari ng kalapit na gusali. Inalok niya ang bata na maging isang sikat na modelo balang araw, at may malasakit na inalok na maging ninang niya. Biglang lumitaw ang isang patalastas tungkol sa audition para sa masasayahing child actors. Naghahanap sila ng mga bagong child star sa isang studio na nasa Building 001. Pagdating nila doon, puno ang lugar. Napahanga ang ina at ang sanggol sa nakita. Para kay Seongguk, maayos naman ang gusali pero sobrang mahal. Nag-aalala ang ina na baka wala lang pala silang mapala, pero mariing tumutol ang anak. Labis ang kasabikan niya, para sa kanya, isa itong bihirang gintong oportunidad. Ilang araw bago nito, seryoso nilang pinag-usapan ng pamilya ang tungkol sa pagiging child actor. Ayon sa isang kapitbahay, may kumpanya raw na nangangailangan ng bata para sa isang mabilis na commercial. Sa malamig na tingin, sinuri ng babae ang bata at kahit medyo may pagkasuplida, pinuri pa rin ang itsura nito. Ipinagmalaki ng ina ang likas na talento ng anak. Habang buhat-buhat siya, gumawa si Seongguk ng nakakatawa at kakaibang mukha. Matapang niyang sinabi, ang mga isinilang para magningning ay siguradong magtatagumpay. Ibinunyag ni Seongguk na lumaki siya sa harap ng kamera, ang make-up at pagpopose ay mga bagay na sanay na siya. Dahil dito, tinawag pa raw siyang, yung buhok na parang artista. Mas kumpiyansa kaysa dati, plano niyang galingan at kunin ang grand prize. Pagkatapos yun, balak niyang muling gamitin ang pera sa isang astig na investment. Bigla siyang natigilan at napaisip kung ano nga ba ang ginagawa niya ngayon. Sa elevator ng Crabbit, pinadaan ng ina ang isang babaeng may dalang sanggol. Nakatingin ang sanggol sa tensyong tensyon na si Suyang. Naaliw si Suyang sa sobrang cute ng bata, at sabi ng yaya nito, anak siya ng mayamang hair. Bigla namang lumitaw ang isang elegante at mata-ray na babae at sinaway agad ang yaya. Mausi sa gaya ng dati, tinanong niya kung ang ina ni Gok ay naroon para sa audition. Agad na itinanggi iyon ng ina, pero ang kalabang nakasuot ng berde ay nagmamayabang na siguradong mananalo ang anak niya. Labis itong ikinagalit ni Sok nang marinig niya iyon. Sinundan pa ito ng papuri ng babae sa matalim na tingin ni Gok, habang ang ina naman ay natawa at tinawag itong masyadong dominante. Napansin ni Siyang ang sosyal na estilo ng babae at ang simpleng yaya sa tabi nito. Biglang huminto ang elevator na may kalakasang tunog ng pagbukas ng pinto. Kumpiyansang muli, iginiit ng kalaban na siya pa rin ang tatanghaling panalo. Sa loob ng studio, kinunan ng kamera ang batang may bilang 8 mula sa ibang anggulo. Humingi ng tingin sa kamera ang direktor, at agad namang pumayag ang ina sa mabilis na kuha. Para kay So-young, napakahirap ng filmang, at sinang-ayunan iyon ni Seongguk gamit ang isang bahagyang tango. Para sa kanya, isa lang itong simpleng screen test para sa mga bata. Pinagmamasdan niya kung paano tinitingnan kung paano lumalabas ang mga bata sa screen, at napansin niyang talagang naiirita ang mga ito sa mainit na ilaw. Tinawag na ng crew ang batang si number 10, si Lee Jae-hui, sa gitna ng pagmamadali. Isiniwalat ng direktor na ang kalabang babae pala ay asawa ng may-ari ng The Punk Paper, isang kilalang mid-size na kumpanya. Kilala ni Seongguk ang kumpanyang iyon, maayos at respetado. Na-excite siya sa hamon at gustong makita kung ano ang tunay na kakayahan ng babae. Ngumiti ang direktor habang tinatawag ang batang si Jeff para sa test. Humiling siya ng isang malaking ngiti, pero halatang hindi komportable ang bata. Pilit na pinapasaya ng ina si Jeff, pero tila tuliro pa rin ito. Maya-maya, humagulgol ito ng malakas at tuloy-tuloy. Nabigla ang direktor at sinabing sinisira ng iyak ang buong shoot. Agad tumutol ang ina at mahigpit na humiling sa crew na maghintay lang. Naiinip na ang ibang mga bata, pero reklamo pa rin siya ng reklamo sa pagmamadali ng staff. May isang lalaking maingat na sinusuri ang mga file ng mga bata. Inutusan niya ang assistant na agad ilabas ang ina at ang bata. Sa galit na tono na hindi pa niya narinig dati, narinig ni So-young na itutuloy ang auditions nang wala sila. Bigla siyang tinawag ng lalaki, Seongguk, agad na tumugon si So-young, buo ang loob. Lumabas si Gok sa entablado, halatang puno ng kumpiyansa at may tindig.
Ipinahayag ng direktor na siya na ang susunod. Ngumiti si So Young, at mahinang binigkas ang pangalan ng kanyang anak. Sa mismong sandaling iyon, sinadyang banggay ng kalabang babae si Samyong para mas makita ang eksena. Sa isip ni Seong Guk, nangangako siya na ipapakita kung paano dapat makamit ang tunay na tagumpay. Nagningning siya sa entablado, puno ng karisma at kasiglahan, na agad kinagiliwan ng lahat sa paligid. Maging ang lalaking nakasuot ng asul at ang ina ay labis na namangha sa likas na talento niya. Hinimok ng lalaki si Guk na lumapit agad sa kanya. Pinuri niya ang mga kuhang tagilid ng bata, napakaganda raw ng mga ito. Humiling siya ng isang cute na pose, at agad namang nagpakitang gilas si Seong Guk suot ang kanyang astig na rocket jacket. Naglabas ng mga props ang crew para mas lalong ma-highlight ang pose niya. Tunay na humanga ang lalaki, lahat daw ay sobrang ganda at perpekto. Samantala, ninas naman ang kalabang babae na may kulay kayumangging buhok nang marinig niyang tinatawag si Seong-guk na isang likas na henyo. Tinawag nga siya ng direktor na isang henyo at gustong pirmahan agad ng kontrata. Gulat na gulat ang ina at nagtanong kung ganoon ba talaga kagaling si Seong-guk. Maya-maya, isang lalaking may masiglang ngiti ang lumapit sa kanila. Ipinakilala niya ang sarili bilang Kwak Juna, sabik na makuha ang pirma ng bata sa kontrata. Tinanong niya agad ang tungkol sa mga kondisyon. Nagduda ang ina. Para sa kanya, may kakaiba sa sitwasyon, tila sobra-sobra ang lahat. Pero iginiit ni Kwak Juna ang talento ni Guk at buong paghanga niyang sinabi kung gaano kahusay ang bata sa harap ng kamera. Kumpiyansa niyang inihayag na nauunawaan ni Guk ang lahat, at sinang-ayunan naman ito ng bata na may siglang kasabikan. Tuwa namang tuwa si Kwak Juna sa ideya ng pagtatrabaho kasama ang bata. Samantala, tila nalulunod ang ina sa kaguluhan at kasabikan. Naiinis siya sa tila predetermined na resulta ng paligsahan. Sa matatag na desisyon, itinaya ng babae ang lahat para kay Dawi bilang pinakamagaling. Dumating ang oras para ipakilala ang mga finalist, si Seong-guk at si Lee Jo-hee. May nagsabi sa isang pamilya na maghintay muna sa isang side room. Kahit kabado, dama ni So Young ang tensyon sa paligid. Proud niyang sinabi na finalist ang anak niya at naniniwala siyang tunay itong may talento. Kumpiyansa naman ang bata at tiniyak na walang makakatalo sa kanya. Pero unti-unting kinain ng pagdududa ang ina. Sa tabi, isang matandang babae ang mahinahong nanunood at nagtanong kung may kailangan si So Young. Binanggit ng ina na kailangan niya sa banyo. Matulungin, ay nalalayan ng matandang babae ang abalang ina at sinabing magmadali siya. Mausisa, pinuri ng matanda ang kahangahangang kilos ni Sang-duk. Ngunit tila ayaw maniwala ng isa pang babae sa narinig niya. Naiirita, yumangal siya sa pagkukumpara ng anak niya kay Guk, at sa galit ay tinakot pa ang matanda na papatalsikan ito. Patuloy sa pagpuna ang babae habang ang matandang babae ay humingi ng paumanhin sa pabirong paraan. Nais ni Seong-guk na pasayahin ang matanda sa pamamagitan ng isang simpleng kilos ng kabutihan. Maya-maya, dumating ang assistant director na halatang nahihiya at humingi ng paumanhin. Nag-aalala ang babae dahil tatawagan na sana niya ang kung sino mang namumuno sa event, pero agad siyang inunahan ng lalaki at sinabing siya na ang hahanap sa taong responsable para kay Sang-guk. Kalma lang ang assistant at ipinaliwanag na iniwan ng ina si Guk sa matandang babae upang makausap niya ng maayos ang isa. Maging ang babae ay nagsabing sumali siya sa kompetisyon hindi para sa panalo, kundi upang magkaroon lang ng alaala kasama si Jo-hee. Nagulat ang assistant at tinanong kung patas ba iyon. Lalong nagulat si Guk nang marinig na sinabi ng babae na panalo na si Ji. Nag-aalinlangan, pero napilitang umamin ang lalaki, oo, totoo nga raw iyon. Ibinunyag na napili na ang mananalo bago pa man magsimula ang kompetisyon. Lahat pala ay palabas lamang. Isang uwad na paligsahan kung saan ginagamit lang ang mga bata bilang palamuti. Maingat na sinabi ng lalaki sa babae na umiwas muna sa gulo sa direktor. Kitang-kita naman daw na maraming award ang bata, at kontrolado ng direktor ang lahat. Kumpiyansa ang lalaki na mahusay ang naging paghahanda ng bata, pero tiniyak ng ina na kukuha siya ng tutor. Kalma lang ang isang ina, nais rin niyang magkaroon ng tutor para sa anak niya. Sigurado sa sarili, iniisip ng assistant na mas magaling si Jae-hee kaysa sa bida. Iminungkahi niyang mag-practice muna.
Nakita ng lalaki ang pagkalito sa mukha ni Gok kaya pinayuhan siyang kumalma. Hiniling niyang ulitin ng bata ang isang linya, pero halatang kabado si Seong-gok. Palihim na ngumiti ang bida ng may kapilyuhan. Ipinahayag na magsisimula na ang huling bahagi ng audition, at agad nag-iba ang atmosfera. Kompetisyon na ito, napagpasyahan na ang mananalo ay ang makakapagsalita ng linya ng pinaka-natural. Excited, pinakiusapan ng ina si Sang-gok na mag-focus. Nag-thumbs up ang bata bilang sagot. Sumigaw ang direktor ng action. Upang simulan ang eksena. Ipinaliwanag na sinusuri sa test kung gaano kahusay sumunod ang mga bata sa direksyon. Maingat na inayos ng lalaki ang pwesto ng bata sa harap ng kamera. Pero may nagsabing nasa maling side daw ang bata. Agad na iminungkahi ni Kwak Juna na unahin si Seong-gok at Iris Erba na lang ang baby para sa huli. Matatag na sinabi ng direktor sa assistant na basahin ang linya, at tumango ito. Sa paghahambing, halatang mas bihasa at rehearsed si Ji kumpara sa bida. Inisip ng lalaki na baka hindi kaya ni Sunong-gok ang linyang, at pag. Ngunit sa kasiyahan ng lahat, malinaw na inulit ni Gok ang linya na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Gulat na gulat ang assistant, hindi niya inasahan iyon. Masaya naman ang direktor at sinabing tunay na nakakagulat ang ipinakita ni Gok. Humingi ng muling pagkakataon ng ina ni Ji para sa kanyang anak. Pagod na sa argumento, tinignan ng direktor kung paano hinahawakan ang bata. Hinikayat niya ang bata na subukang sabihin ang daddy. Ngunit nagsimulang magpumiglas ang sanggol habang yakap ng ina. Malungkot na ibinaba ng ina ang kanyang ulo, may mali raw. Ipinaglaban ng babae na tinuruan niya ang kanyang anak, pero tinanong siya ng direktor kung paano. Matigas ang tono ng assistant nang ipahayag ang pagtatapos ng audition. Nagpasalamat siya at pinuri ang effort ng lahat. Tahimik na sinabi ni Seong-gok, tapos na pala. Laking gulat ng lahat nang ay anunsyo ang pangalan ni Jae bilang nanalo. Hindi alam ng bida kung ano ang sasabihin. Gulat na gulat ang ina ng bida, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nagreklamo siya, may mali raw sa naging desisyon. Ipinagtanggol ni So-young ang anak, sinabi niyang ginawa nito ang lahat ng tama. Sinubukang pekalmehin ng assistant ang lahat ngunit ipinaliwanag na hindi sapat ang pagiging cute para sa pag-arte. Nagpakitang gilas ang ina ni Jae, animoy nanunukso, at iginiit na ang tagumpay ay bunga ng itsura. Mayabang niyang tinanong kung may silbi ba ang iba roon. Ngunit para sa kanya, sapat na ang second place para sa isang simpleng tao. Isang babae ang kinilala ang pagsusumikap ng kalaban. Pagod na, nagdesisyon siyang umalis sa lugar na may matinding pagkadismaya. Malungkot na ibinahagi ng ina ni Seong-gok ang sakit na naramdaman niya sa kalupitang nasaksihan. Ngunit sinubukan siyang pasayahin ng bida, isang ngiti ang kanyang sagot. Matapang niyang inanunsyo na hindi pa tapos ang lahat. Lahat ay nakaayos pa rin. Habang abala ang lahat, lumapit ang direktor, nang hingi ng tawad at tinawag ang ina ni Seong-gok. Kinabahan ng lalaki pero nagpumilit siyang makausap ito. Ibinunyag ng bata na si Gi ay paborito na simula't simula pa. Naiiritang inamin niya ang isang mapait na katotohanan, na sa huli, laging nananalo ang pandaraya. Puno ng kumpiyansa, tiniyak ng lalaki na ang matalinong tao ay laging may mas mataas na layunin. Balisa, nais ng direktor na makausap ang ina ng bata, kasama ang sanggol, tungkol sa mga contacts. Mura niya ang mga taong may kasalanan sa pandaraya, tinawag silang basura. Malungkot niyang inamin na ang buong audition ay nil-ero ng makapangyarihang tao. Humingi siya ng tawad sa bata sa pagpapakita ng maling mundo. Pagkatapos, tinawag ng direktor ang bida para sa isang commercial sa susunod na linggo. Excited, nagsimulang mangarap ang bata, gusto niyang maging sikat at kumita ng pera para matulungan ang kanyang pamilya. Naguguluhan ang ina, pero ipinaliwanag ng lalaki na karaniwan ang mga backup baby sa industriya. Nangamba ang bata, baka hindi matuloy ang plano. Desperado, nakiusap ang direktor sa ina na payagan ang bata. Nag-aalala siya sa kalusugan ng anak. Sa gitna ng lahat ng ito, masiglang pumayag ang bata na gawin ang commercial. Pinuri ng direktor ang pagkaintindi ng bata, at iniabot ang isang business card para sa mga susunod na proyekto. Sa isang film set malapit sa Seoul, abala ang lahat. Nakamasid sina So-young at ang sanggol, namangha sila sa mga nangyayari. Ngayon lang ako nakakita ng ganito, ani ng ina.
Dumating ang assistant, magiliw na bumati. Tinitigan ng bida ang corrupt na direktor, ng galit ang kanyang mga mata. Nag-alok ang assistant na ihatid ang mag-ina sa waiting room. Kalma niyang pinangunahan ang mga ito sa isang payak na daan. Nagulat ang bata, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ipinakita ng assistant ang isang washing machine mula sa Samjun. May isa pang lalaki na pumuli sa produkto, sabing gustong-gusto ito ng buong pamilya. Naasar ang isang babae mula kanina, tinatanong kung bakit naroon ang mga talo. Nireklamo niya ito sa assistant. Ipinaliwanag ni So Young na tinawag silang mga backup. Sabi ng assistant, mahalaga ang mga replacements kung sakaling may aberya. Ngunit iginiit ng isang babae na maayos naman ang kanilang main model. Nagsimula ng ma-stress ang kanyang anak sa sinasabi ng ina. Galit na galit, tinawag niyang, walang silbi, si Samyung at pinalalayas ito. May isang taong nagreklamo sa ingay at ipinakilala ang sarili, ako si Simi, isang aktres. Nagtanong siya kung sila ba ang napiling mga sanggol. Ipinakita ng assistant ang dalawang bata, ang isa ay backup at ang isa ay ang nanalo. Pinili ng aktres ang batang umiiyak nang makita siya. Nadismaya siya, akala niya, hindi siya gusto ng bata. Nagpakilala ang bida sa aktres. Nabighani ito at sinabing ang bata ay napaka-adorable. Masaya ang ina sa papuri, lalo na't tila sang-ayon ang bata rito. Gulat na gulat ang isa pang ina nang makita niyang mas pinili ng aktres ang ibang sanggol. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng aktres. Iritadong pinayuhan ng aktres ang babae na kalmihan ang sarili at pakawalan siya. Ngumiti ang aktres at nagtanong, sino ka ba talaga? Biglang may kamay na damapo sa kanyang balikat. Naguguluhan, may isang lalaking nagtanong, anong nangyayari rito? Ipinakilala siya ng aktres bilang vice president. Sinabi ng lalaki na hindi niya pinalampas ang pagkakataong sumama sa campaign. Hindi makapaniwala ang bata. Para sa kanya, imposible ang lahat ng ito. Siya si John Jae-ang, ama ni Sang-guk at vice president ng Samjun. Nauusisa, gusto pang makaalam ng bata tungkol sa kanyang ama. Inilarawan si John Jae-ang bilang ordinaryo, malayo raw sa antas ng ama niyang si Presidente John Jin. Pero kahit ganon, naging mahusay ang yumaong vice president. Araw-araw, tinulungan niyang malagpasan ang krisis ng kumpanya at pinatibay ito sa pamamagitan ng mga bagong ideya. Dahil dito, sumikat siya sa industriya ng negosyo. Sa madaling sabi, naging matagumpay na vice president si John Jae-ang sa buong team. Pero ayon kay Sang-guk, bigo siya bilang asawa, at bilang ama. Masakit na alaala ito para sa bida. Lalo na't naaalala niya kung paano nagkaroon ng maraming mistresses ang kanyang ama sa paglipas ng mga taon. Isang babae ang nakakilala kay Sang-guk mula sa isang matagal nang nakalipas na panahon. Nanlalaki ang mga mata ng bata, hindi makapaniwala. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Im Senmi, isa sa mga dating mistress ng kanyang ama. Ngayon, naroon siya at kasalukuyang nag-show-shoot ng proyekto kasama ang mga bata. Ipinahayag niyang may isa siyang batang sobrang kinagigiliwan. Habang pinapanood ang lahat, isang lalaki ang napaisip, napakatalino ng batang ito. Lumapit siya, binati ang bata ng magiliw, may dalang kaaya-ayang ngiti. Nagulat ang lahat ng tawagin ng bida ang lalaki ng tatay. Tumama ito na parang kidlat sa kasalukuyang ina, lubhang nabigla. Nanahimik ang paligid, at bumigat ang atmosfera sa pagitan nila. Ilang saglit pa, isang taong naka-Amerikana ang lumapit sa lalaki. Kailangan na raw nitong umalis agad. Ang ama mula sa nakaraan ay nagmamadaling paumanhin, aniyay huli na siya para sa isang mahalagang pagpupulong. Mahigpit niyang bilin na asikasuhin ng maayos ang shooting, habang seryoso at may bahid ng pag-aalala ang kanyang tingin. Samantala, ang ina ng isa pang bata ay halatang takot sa lahat ng nangyayari. Nag-alinlangan man, tinanggap niya ang isang mahirap na gawain. Ngunit ang bata ay umiling. Laging mahirap hamunin si Jeon Jae-ang, ani niya. Inilarawan ni Sang-guk ang lalaki bilang kakaibang tao, sa labas ay parang isang hanggal na babaero, pero sa negosyo, nagliliwanag at namamayani. Nagbigay paalala si Jan sa bata na mag-ingat sa araw ng shooting, sabay ngiti ng mabilis bago tuluyang umalis, hindi man lang lumingon. Tahimik, nagbigay ng pangako ang bata sa kanyang ama mula sa nakaraan, magkakaroon ako ng ibang buhay. Ipinahayag niyang nahanap na niya ang pamilyang gusto niyang protektahan mula sa puso.
Masigasig, ibinunyag niyang balang araw ay magtatayo siya ng kumpanyang mas malaki pa sa Samjun. At sa panahong iyon, ani niya, muli tayong magkikita. Biglang sumigaw ang assistant ng direktor, binasag ang katahimikan, maghanda na kayo. Paparating na ang direktor. Inutusan niyang huwag magingay ang mga batang modelo at manatiling kalmado. Ngumiti ng kakaiba ang bida. Ang nakaraan, bulong niya, ay naging kasalukuyan muli. Magkasama silang humarap ng ina sa karibal, may matalas at pilyong titig. Nagsimula na ang masayang shooting ng isang washing machine commercial. Ipinakita ang isang ina na maingat na nilalabhan ang pawis na damit ng ama. Kuminang sa kaputian ang damit, tuwang-tuwa ang sanggol na sumigaw ng tatay. Ang huling eksena ay nakatutok sa makinang malinis at bago, isang matinding patalastas na naging matagumpay. Dahil dito, sumikat agad ang batang aktor. Alam ng bida kung ano ang susunod na mangyayari, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Ngunit may reklamo si Sean. Ayaw daw niyang makatrabaho ang batang iyakin, hindi raw niya maintindihan kung bakit biglang nagiba ang ugali ng bata. Tuwing lalapit ako sa kanya, nagagalit siya, reklamo ni Sean. Napansin ng nanay ni Shangex ang kakaibang kilos ng bata buong araw. Mayabang, sinabi ng bida na binigyan niya ng brilliant na ideya ang bata kahapon, kapag pumalpak ka, makakauwi agad tayo. Kahit sanggol pa, tila nagkaintindihan ang dalawang bata ng sobrang natural. Ngunit hindi natuwa ang direktor, hindi raw gumagana ang commercial. Agad siyang nagmungkahi, palitan ng modelo. Sumingit si Owen, nagrereklamo, karapat-dapat lang na ang nanalo ang siyang bida sa video. Ngayon, iritang-irito na si Kwak Juna. Hindi talaga tumitigil ang sanggol sa panggugulo sa aktres, kahit anong gawin natin, aniya. Isang mabilisang solusyon ang kailangan para matapos agad ang shooting sa araw ding iyon. Habang nasa telepono, ipinaliwanag ng ina ng bata na sobra ang pagmamahal ng lolo sa sanggol. Halatang kabado, nagbanta ang babae na tatawagan niya ang lolo at papalitan ng buong production team. Bigla na lang may aninong lumitaw sa tabi niya sa gitna ng tensyong iyon. Walang babala, sinampal siya ng malakas ni Shinmay. Tahimik na napanood ng direktor at ng ina ng bida ang kaguluhan. Nabigla ang lahat, tula lang naiwan ang babae, hindi makapagsalita matapos ang sampal. Sa wakas, nakapagsalita rin siya, hindi na ito makatuwiran. Doon ay nagsalita si Shinmay, galit na galit. Anya, ayoko sa mga taong ginugulo ang set nang wala namang dahilan. Sinumbatan niya ang babae sa pagiging mayabang, na para bang may espesyal na karapatan dahil lang sa asawa niyang may mataas na posisyon sa kumpanya. Agad iminungkahi ng direktor na magsimula muli ng shooting, sa sanggol agad. Ngunit iginiit ng aktres na si Senmi na gusto niyang makasama ang bida sa eksena. Itinuro pa niya ito habang sinasabi iyon. Hindi na maitago ang saya ng production team. Muling itinuro si Seongguk para sa eksena. Parehong hindi makapaniwala ang dalawang ina. Nagsimula ang mga paghahanda. Nang magbigay ng senadoryas ang direktor, lahat ay gumalaw ng mabilis. Ngunit nalito ang isa pang babae at nagtanong kung anong nangyayari. Naiiritang nagreklamo siya, bakit daw ang batang iyon ang kinukunan, imbes na si G. May narinig na tinig, nang lalait sa bata, tinawag siyang, gulo lang, at walang kinabukasan. Matatag na hinarang ni So-young ang masasakit na salita para protektahan ang kanyang anak. Biglang lumiwanag ang pulang ilaw ng camera, nakatutok na. Tahimik na ngumiti si Sang-guk, sinundan ko na ito hanggang dulo, aniya. Tumingin siya diretso sa lente ng kamera, natural, kalmado, at kumpiyansa. Gayunman, nagdududa pa rin ang direktor. Ang hirap umarte ng biglaan, bulong niya. Nagsimula ang shooting. May lamang na boses si Senmi habang kinakausap ang sanggol. Hawak ang damit, napaka-cute na biglang sumigaw ang bata ng tatay. Tuwang-tuwa ang direktor. Ang eksena ay kuhang-kuha ng perpekto. Sinundan ng pangunahing kamera ang kilos ng sanggol, puno ng emosyon. Damaang lamang habang yakap-yakap ng ina ang bata. Ang mapupulang pisngi ng sanggol ang naging sentro ng atensyon sa buong screen. Napahanga ang isa pang direktor sa matatag na tingin ng batang matalino. Ngiti hanggang tenga si Senmi. Ang galing naman niya umarte. Bulong niya, hindi makapaniwala. Habang ipinapakita ang sasakyan, masiglang ginagabayan ng assistant ang eksena.
Masayang inilahad ni Senmi ang produkto, sabay sabi, mapagkakatiwalaan ito para sa lahat. Magkasamang ngumiti ang ina at anak, isang napakakaakit-akit na pagtatapos. Masayang pinuri ng direktor ang eksenang iyon, perpekto raw ang resulta. Maging ang buong team ay humanga. Ang galing, ang cool, sigaw ng ilan. Ngunit may isang tao pa ring nenas. Hindi niya matanggap ang lahat ng ito. Galit na galit ang isang babae at nagreklamo tungkol sa pagkakapili sa bida. Mataray na tinanong ni Kwak Juna kung karapat-dapat ba ang bata bilang isang rookie na walang karanasan. Pagod na si So Young at ang kanyang anak, halata sa mukha nila. May isang taong lumapit sa ina ni Gok para subukang pakalmayan siya sa mahinahong salita. Ngunit hindi pa tapos si Shinji, binatikos pa niya ang isang aktres, kailan ka pa ba matututo? Laging pareho ang acting mo. Sa kalagitnaan ng shooting, may isa pang babae ang malakas na pinagtawanan ng isa pang bata. Isang babae ang nakakilala kay Song Gok mula sa isang matagal nang nakalipas na panahon. Nanlalaki ang mga mata ng bata, hindi makapaniwala. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi si I.M. Senmi, isa sa mga dating mistress ng kanyang ama. Ngayon, naroon siya at kasalukuyang nag-show-shoot ng proyekto kasama ang mga bata. Ipinahayag niyang may isa siyang batang sobra. Pinuri ng aktres ang bida at inihambing siya sa mas mahinang karibal. Galit na galit ang ina ng kabilang bata, sumisigaw siya sa buong crew at humihingi ng paliwanag. Hinarap niya ang assistant ng seryoso ang tono. Samantala, nagrereklamo si Kwak Juna tungkol sa kanyang maliit na sahod, halatang dismayado at iritado. Kalma lang ang lalaki at nagmungkahi na pag-usapan na lang ito sa ibang lugar, sa ibang oras. Muli, binatikos ng babae ang commercial, ang pangit nito, aniya, sabay banta ng demanda. Lumakas lalo ang tensyon dahil sa kanyang pagsigaw. Nagpaumanhin ang direktor at malumanay na kinausap si Sangguk at ang kanyang ina. Nagpasalamat ang ina at sinabing ginawa ng direktor ang lahat ng makakaya para sa kanila. Nagpasalamat din si Kwak Juna sa bida, taos puso at may emosyon, sabay sabi na pwede nang umuwi ang lahat. Masayang masaya ang sanggol sa biyahe pauwi habang yakap ni So Young. Napansin ng batang bida ang pagod ng kanyang ina kaya't inanyayahan niya itong magpahinga. Masiglang pinagmamasdan ni Senmi ang mag-ina, kumikislap ang mga mata. Inalok niya sila ng sakay sa kanyang van. Habang mahimbing na natutulog ang sanggol sa likuran, tumutulo pa ang laway. Napag-usapan nila kung gaano siya ka-cute habang natutulog. Nagpasalamat si So Young at nagpatuloy sila ng kwentuhan ni Sinmi sa buong biyahe. Nagulat si So Young nang marinig na dapat ding batiin ang kanyang anak. Pinuri ni Shinmi ang pagganap ng bata, mayabang sa tamang paraan, at may tunay na galing sa harap ng kamera. Tahimik na pinagmamasdan ng aktres ang interaksyon nilang dalawa, at nakita ang napakagandang chemistry nila. Ipinahayag niya ang paghanga sa kabuuang presensya ng bata sa eksena. Matatag ang pahayag ni Shinmi, isa na siyang ganap na aktor. Napasinghap ang ina sa papuri, hindi inaasahang makarinig ng ganun tungkol sa kanyang anak. Excited na nagmungkahi si Shinmi ng isang bagong bagay habang patuloy silang nag-uusap. Dahan-daang nagising ang bida, medyo antok pa, at iminulat ang kanyang mga mata. Nagbigay ng misteryosong mungkahi ang aktres, iniwan silang may halong kaba at pananabik. Nagulat ang mag-ina sa narinig, ngunit biglang naliwanagan ang bata, tuwang-tuwa siyang nagtanong, totoo ba yon? Pagbalik nila sa masayang tahanan, dumating ang kapitbahay dala ang pera, 4 million won raw ang bayad. Lahat ay namangha, sobrang taas ng kita ng sanggol na artista. 1 milyon pa ito kaysa sa inaasahan ng mga magulang. May nagsabi, tamang-tama ang desisyon na pumili ng baby actor, ang talino talaga. Ngumiti ang bida at nagsabi, ang pera talaga ang pinakamagandang bagay sa buhay. Pinag-usapan ng buong pamilya kung paano nila gagamitin ang 4 million won. Tuwang-tuwa ang ama, hindi pa raw siya nakahawak ng ganoong kalaking pera kailanman. Ngunit tila balisa ang ina. Tinanong siya ng ama kung anong problema. Agad siyang tumawag sa landlord. Habang hawak ang isang card, ipinakita niya ito, bigay ng aktres na si Sinmi noong nakaraang gabi. Nanlaki ang mata ng landlord, hindi makapaniwala sa business card na iyon. Galing ito sa Sins Entertainment, ang ahensya ni Sinmi. Ayon kay So Young,
Gustong kunin ni Im Sinmi ang kanilang cute na baby bilang exclusive actor ng kanyang kumpanya, at mangyayari ito sa lalong madaling panahon. Nausisa ng landlord kung totoo nga ba iyon. Sabi ng ama, baka gusto nilang pasikatan ang sanggol. Hindi sigurado ang ina, pero ang kapitbahay ay labis na humanga sa tagumpay ng munting bata at masayang sumuporta. Ipinangako niyang aalamin pa ang tungkol sa kakaibang sitwasyong ito. Sinabi niyang narinig na niya ang tungkol sa Sinsang Entertainment noon at balak niyang tukuyin kung sino ang namumuno roon at kung paano nila tretuhin ang mga baguhang aktor. Nagpasalamat si So Young sa suporta, at humanga ang bida sa ginagawang pagsisikap ng kanilang kapitbahay. Binati ng babae ang sanggol para sa kanyang unang trabaho sa isang cool na commercial. Aniya, lalabas ito sa loob ng 2 linggo, at dali-daling umalis upang may asikasuhin. Kumaway si So Young habang paalis ang kapitbahay. Mabilis namang nagtanong ang landlord kung ayos lang ba talaga ang ina. Umiling siya, naguguluhan, nais malaman ng ina kung bakit parang sobra-sobra ang tulong na natatanggap nila. Sabi ng kapitbahay, nakita raw niya ang talento ng bata at matagal na niyang sinusuportahan ang batang mag-asawa. Gusto lang niyang bigyan sila ng kaunting suporta sa mahalagang yugto ng kanilang buhay. Noong siya'y bata pa, nagsumikap siyang makapag-ipon upang mabili ang lumang bahay na iyon. Nagpasalamat siya sa pamilya dahil lumipat sila sa tabi niya, at sana raw ay maging matagumpay sila. Pinawi niya ang pag-aalala ni So Young, si Sarah lang daw siya talaga. Nagulat ang ina sa lahat ng sinabi ng babae. Tinanong niya kung maaari ba niya itong tawaging Annie, parang isang mabait na ate. Gusto ng kapitbahay na ituring silang parang sariling pamilya at balak pa niyang magluto ng masarap na pagkain balang araw. Masaya niyang ikinwento ang saya sa bahay na iyon at tinanggap ang palayaw na, Annie, na may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Narinig ng batang bida ang dalawa habang pinag-uusapan kung paano nila tatawagan ang isa't isa mula ngayon. Tahimik lang ang ama na nakamasid at nagtanong kung ano ang ginagawa ng anak. Magkatabi lang silang nakatayo habang nagkukwentuhan tungkol sa magandang panahon. Lumipas na pala ang 2 linggo, ipinakita iyon sa isang mensahe sa screen. Sabi ng ama, maaga raw isinara ang tindahan para makapag-relax ang buong pamilya. Tumawag siya sa may-ari ng isang food store para magpasalamat sa pagpayag nitong isara ng maaga para mapanood nilang lahat ang commercial. Sabi ng boss, makakatulong ang malaking TV sa tindahan para mapanood ng lahat. Excited ang ama, gusto na niyang makita ang unang commercial ng kanyang anak sa malaking screen. Dumating si Annie na halos tumatakbo, sabay tanong kung huli na siya. Pinapasok siya ni So Young at sinabing sakto ang dating niya, parang nagsisimula na raw ang isang pelikula. Ipinahayag ng ama na magsisimula na ang commercial, kaya't inanyayahan ang lahat na umupo agad. May nagkomento sa magandang panahon, pero may paalala rin, marumi pa raw ang labada sa bahay. Sa commercial, tinanong ni Sunny ang anak kung anong gagawin sa kalat. Ipinakita si Sangguk sa TV, kitang-kita ang pagmamalaki ng kanyang ina. Itinatampok ng video ang bagong washing machine na mabilis na nakakalutas ng lahat ng problema. Habang nililinas ang damit ng sanggol, tinawag nito ang kanyang daddy sa screen, ngiti-ngiti habang nakatitig sa kamera. Buong tuwa at sigla, pinanood ng pamilya ang commercial, at sabay-sabay silang nagsigawan at nagpalakpakan sa saya. Sumigaw ang boss, tuwang-tuwa, na lumabas daw ng perpekto ang mga damit gamit ang bagong washing machine. Sa sobrang tuwa, pumalakpak si Annie at sinabi niyang kamangha-mangha talaga ang commercial. Pinuri ni Sangguk ang editing ng video at nagbiro pa na baka manalo pa iyon ng parangal. Niyakap ng ama ang anak at sabing labis siyang ipinagmamalaki sa espesyal na sandaling iyon. Tinawag niya itong gwapo at magalang, pero napakunot noo ang bata at sinabing, tama na po. Tumanggap ng tawag ang boss at sinabing sarado ang tindahan ngayon, pero tila nagulat siya sa narinig sa kabilang linya. Maya-maya, nagsalita ang direktor, sinabi niyang kasama raw niya noon si Sid Ongguk sa pag-shoot at alam niyang sabay-sabay nila itong pinanood. Tumawag siya dahil may mahalaga siyang kailangang pag-usapan sa pamilya ng matalinong bata. Lumabas ang isang batang lalaki na may hawak na papel at nakangiti. Kinabukasan, nagpasalamat ang direktor sa kanila para sa kanilang espesyal na pagbisita. Masaya ring nagpasalamat ang mag-asawa sa imbitasyong makapunta sa istasyon.
Usisero si Kwak Jun at tinanong kung kamusta na si Guk. Excited na sumigaw ang bata, direktor. Habang papalapit sa lalaki, napansin ng ina na mas madaldal na ang anak ngayon, iniisip niyang mabilis itong natututo. Ayon sa kanya, si Songguk ay pabulong-bulong buong araw, hindi mapakali. Naniniwala ang direktor na kayanan ng bata ang mas mahahabang linya. Sa tingin niya, kahit anong script ay kaya nang bigkasan ni Guk nang walang kahirap-hirap. Dahil sabik na makita ang pag-unlad ng bata, inanyayahan silang lahat ng direktor na maupo at ipinaliwanag ang dahilan ng kanilang pagkikita. Ibinunyag niya ang isang bagong palabas na pagbibidahan ni Songguk, ang Just Baby. Nakapili na raw sila ng titulo. Isa itong masayang reality show kung saan aalagaan ng 5 sikat na idolo ang mga batang tulad ni Guk sa araw-araw. Puno ng pananabik, sinabi ng direktor na ipakikilala na niya ang grupo. Bigla, may isang taong lumabas at nagpakilala, si Taeyong, ang namumuno sa grupong Just. Masigla itong bumati sa lahat at sinabing excited siyang makatrabaho sila. Buong ngiti, ipinakita niya ang kanyang charm na agad namang ikinabilib ng lahat. Naaliw si So Young sa kanyang kasiyahan, habang ang gulat na asawa ay napatanong, sino siya? Mabilis na sagot ni So Young, nakita ko na sila sa TV dati. Aminado si Taeyong na marami pa raw silang kailangang pagbutihin bilang grupo. Pinuri ni So Young ang husay ng kanilang musika at sayaw, pero narinig ni Songguk's father ang isang batang nagsabing hindi raw maganda ang sinabi niya, tila nagseselos. Sabi ng direktor, ang iba pang miyembro ng grupo ay ipakikilala sa susunod na pag-shot. Ngunit habang unti-unting nauunawaan ang lawak ng proyekto, napaisip si So Young, baka masyado na itong marami para sa kanyang anak. Narinig niyang nangangako ang anak, palagi po kitang maaalala. Si Kwak Jun naman ay naniniwala na si Guk ang kaluluwa ng buong programa, natural na naiintindihan ng bata ang gusto ng iba. Nagtanong ang direktor kung sang-ayon ba si Guk na sumali sa palabas. Nang marinig ng bida ang sabi ng direktor ay agad itong sumigaw. Naalala ng bida, napanood na niya ang programang ito sa isang nakaraang buhay. Sa eksenang bumalik sa kanyang alaala, napapalibutan ng iyak ang sanggol ang grupo, tila lubos na nalilito ang lahat. Samantala, 2 estudyante ang tuwang-tuwa habang pinapanood sa TV ang nakakatuwang batang aktor, tila naaaliw sila sa kanyang kakotan. Sa kabilang banda, isang matandang mag-asawa ang humahalaklak sa mga nakakalimang kilos ng mga batang idolo. May nagtanong tungkol sa ina ng bata, pero biglang lumutang ang isang lobo na may nakasulat na, sumabog ang show. Nakita ng bida ang pagkakataon, nang arap siyang yumaman bilang isang child star. Habang pinapanood ang anak, napansin ng ama ang kinang sa mga mata ng bata, ngunit may halong kaba sa dibdib. Nababalisa siya na baka mawala ng pagkakataon ng anak na maranasan ang isang normal na pagkabata. Isa pa niyang kinatatakutan ay baka maging komplikado ang buhay ng bata kapag sumikat ito ng masyadong maaga. Ibinahagi niya ito dahil gusto niyang palakihin ang anak ng hindi gaanong mabigat ang pasanin. Pinakinggan siya ni Taeyong at sumang-ayon sa pananaw ng ama. Ipinaliwanag ng idolo na hindi niya pinagsisisihang nagsimula siya sa showbiz noong siya'y bata pa. Aniya, masaya naman ang kanyang kabataan at marami siyang natanggap na suporta. May tanong si Taeyong, bakit tila walang tiwala ang ama sa kakayahan ng anak? Kung kayang magningning ng bata, bakit hindi bigyan ng pagkakataon? Napuno ng pagmamalaki ang ama at sinabing ang kanyang anak ay higit pa sa ibang bata pagdating sa talento. Sa kanyang pagsang-ayon, tinanggap niya na marahil nga ay nakatadhana talagang magningning si Guk. Nagkamay ang dalawa bilang pangako na aalagaan nilang mabuti si Guk. Ipinahayag ng direktor ang grand premiere ng reality show sa buong Korea. Habang pinipirmahan ang kontrata, makikita sa ama ang tensyon, halatang aligaga siya sa dami ng nangyayari. Pagkatapos, ngumiti ang sanggol, handa na sa pag-uumpisa ng shooting. Dumating ang unang araw ng taping na pawn ng kasiyahan at sigla. Nagpakilala ang grupo at sabay-sabay nilang sigaw ang pangalan nilang Just, puno ng sigla. Kabilang sa grupo sina Taeyong at Lucas. Sunod sa listahan sina Joyeon at Byamsa. At sa huli, si Michael ang bumuo sa sikat na idol group. Masigla silang bumati sa lahat at sinabing masaya silang makatrabaho ang isa't isa. Bilang tagahanga ng grupo, tuwang-tuwa si So Young, habang ang asawa naman ay halatang nagseselos.
Ayon sa direktor, sa dormitoryo ng grupo gaganapin ang shoot ngayong araw. Nangako ang grupo na magbibigay sila ng buong atensyon sa espesyal na proyektong ito. Habang malalim na nag-iisip, naisip ni Sanggok, kaya ko to, natural lang dapat. Habang pinag-aaralan ng mga mukha, bigla niyang naalala ang ilan sa kanila mula sa kanyang nakaraang buhay. Nagpakilala ang grupo sa presidente ng Sanj. Nakapagtaka para kay Sangguk, dahil tila nakita na niya ang mga lalaking ito sa ilang mga event noon. May binatang may suot na sombrero na natawa at sinabing, hindi naman siya ganun ka-cute. Nenas ang bida, lalo nang hawakan siya ng walang palm. Nagulat si Michael nang marinig ang batang lalaki, maputing buhok, na sabihing, maghugas ka muna ng kamay. Naalala ni Sangguk, siya ang problema sa kanyang nakaraang buhay. Pero ngayon, buo ang kumpiyansa ng bata, nangakong lilikha siya ng mga kahanga-hangang sandali para sa lahat. Habang nabubuwisit si Michael, hindi naman mapigilan ng iba ang matuwa kay Guk. Pabulong, sabi ng lalaking may sombrero, hintayin nyo. May susunod pa. Ipinaliwanag ng malinaw ng direktor kung paano ang magiging takbo ng shoot. Sa loob ng 3 araw, kukunan nila ang mga eksena at saka i-edit ang mga episode. Aniya, ngayong araw, general shots muna ang focus dahil malakas ang sikat ng araw. Pagsapit ng gabi, aalis na ang crew at mga surveillance camera ang magbabantay. Nagmungkahi si Kwak Juna ng kalapit na hotel para pansamantalang matuluyan ng mga magulang ni Sangguk. Nangako siyang aalagaan niya ang bata ng lubusan, at humingi siya ng tiwala mula sa kinakabahang ina.